tayo ngayon sa Barangay Pambuan, dito po sa aming property na pinabili ng aking mga magulang at tinama na po sa aming magkakapatid. At inibisita lang po namin nang makita namin yung sitwasyon. Dito po dati ay puro kawayanan, ang natatandaan ko, pero ngayon ay parang nasuro na po, no? Lumalim na dito, nawala na lahat ng mga puno. At yung po yung kabakabaan din ng ating lupa ay mas malalim yung nasuro dito. So, dire-diretso po yung paggawa na hindi naman sila nagpaalam noon. Pero nung nabalitaan po na namin, may nag-report na sa amin, yung ibang sinuro, bigla po nilang ibinalik dito. So, alam po nila na pag-aari ito, kaya't naman siguro nung nalaman na nababalitaan na at may nagre-report na dito sa mga may-ari, ay bigla nilang ibinalik dito. So ngayon po, nais lang namin lagyan din ng bakod para nang sa ganun po mas masinop na. So parang aral ho sa ating lahat na mayroong mga nabibiling pag-aari. Mahirap po yan, pinagpuhihirapan natin, pinupundar ng magulang natin. So para proteksyonan din po natin para sa inyong lahat. Pakita lang din po siguro natin yung iba pang hanggahan itong lote, no? Itong mataas po na lupa na to, ibinalik na lang nila kasi nga alam nila na mali yung nakuha nila. So, dito po nilalagyan natin yung hanggahan. Dito po yung hanggahan. Dati may mga nagtutumana dito eh. So, yun lang nais natin gawin para nang sa ganoon, meron tayong proteksyon para sa mga pag-aari natin. So lahat po ng nandito ay sakop ng property line. Pati po dito ay sakop din hanggang doon po sa nakikita natin na nasuro na. Medyo nahinto nga po nung ating pinasalan ng ating esposo. At nang sa ganoon kailangan nasa tama. Kasi pagka po naman hindi natin proteksyonan mahirap. Para nang po yung mga kasama din natin na nagkakaroon ng ganitong sitwasyon ay pag nasa tama naman tayo meron tayong karapatan tumindig. Kaya ito po, tandaan namin talaga puro puno yan. So sabi ng mga nakatira dito ay nung magsisimula ay magpaalam naman, magpasintabi, pero hindi sila nagsabi. Ang sabi daw sa kanila kukuha ng 30 meters, 40 meters. Wala po doon yun. Kailangan yung may usapan na malinaw. So, sa inyo pong lahat, ito naman po ay para lang nga maproteksyonan at makita kung ano yung hanggahan. At nang sa ganoon ay para na rin sa kapanatagan ng lahat. So, natutuwa nga po, nakausap ko yung may-ari din ng lote dito sa kabila. Sabi nila, nag-iisip na rin sila nung nagsusuro dito at walang nagsasalita, na walang umaalma na nakukuha yung lote nila. Nagdadasal na daw sila at kasi kasunod na yung lote nila. So parang sabi nila blessing pa na nalibot dito dahil hindi na umabot dun sa kanilang lote. Kasi kung hindi, sila naman daw yung mawawalan ng lote, baka hindi nila kayang magsalita at tanggapin na lang nila kung ano yung mangyayari sa kanila dahil mahirap umimik. Pero sa atin po mga kababayan, basta po nasa tama, may karapatan umimik at ito naman po para sa lahat wala naman pong dapat na sinasaway pag nagsasalita naman po at maayos naman ang pakikipag-usap, ang pananalita at nasa lugar naman tayo, lahat naman po dapat binibigyan ng karapatan magsalita kung ano yung nasa tama. So ikot natin yun, dati mas malayo pa nun yung ilog pero bumaba na ng bumaba, lumapit na ng lumapit dito. So nakakalungkot po kasi pati yung mga may bahay dito, sabi nila pati yung mga manok nila, yung puno nila, nasuro daw. So nakakalungkot po, pero ngayon ito, sana ay maging maayos naman po. Ayan po, kung makikita po ninyo, ito na po yung itsura ng lupa na pinahukay dito na walang paalam. Kita niyo po kung gaano kalawak yan. Kung yung ikukumpara, ito ay sumusukat ng
Pag samasamahin mo, 3 lapad ng highway. Ganun nakaluwang. Yun lang po. Maraming salamat. Muli po, nandito kami sa lote ng aking asawa, si Dr. Maricel Natividad Naganyo. At binibisita at pababakuran mismo namin ni Doktora yung kanilang property. At napag-alaman natin na dito pala sa area nito, nasuro na yung malaking puno ng bulak at saka yung kawayan, pati po kulungan ng baboy nang walang paalam. Ito po yung area nito, ito yung hinukay at yung naka-stockpile dito, tinambak doon. At yun po, malaki na ang nakuha, nasakop ng mga paskwal na ito. At yung kanilang kontrata sa flood control ay talagang walang habas ang paggawa. Sila mismo ang nangungontrata at nagpapagawa na hindi naman nagpapaalam doon sa mga may-ari. Kaya po kami narito upang ipaalam sa madla na hindi natin dapat payagan yung mga ganito dahil pag-aari natin yung mga ipinundar nito nang galing pa sa ating magulang, sa ating mga ninuno. Kaya kung kayo ay aabusuhin ng mga ganitong tao, andito po kami para manindigan ni Doktora at pwede kayong lumapit, pwede kayong magkaroon ng pagsusumbungan at sa ganun po, maproteksyonan nyo yung inyong ari-arian. Doon sa ating pong pagsisilok ng mga ating ari-arian, kailangan po, matuto tayong tumayo at matuto tayong idepensa, matuto tayong magsabi kung ano yung kanilang mga plano at kung bakit pumapasok sa ating mga bakuran. At wala pong masama sa paglilinaw dahil yung ating property ay atin po ang karapatan. Hindi po kanila, hindi po sa mga paskwal, hindi po sa mga ibang tao, kundi doon sa mga may-ari ng posisyon, may-ari ng lupa, at tayo po ay may titulo. Kaya po ito, kailangan isisinop natin. Doon sa dating mayor, sa dating congresswoman, nagawa nila to, talaga pong kahit kanino gagawin nila ito dahil iba po ang mga ugali nitong mga paskwal na ito, iba po yung mga kanilang mga pang-aabuso. Yan po maliwanag na land grabbing, maliwanag po na ito ay pagkuha sa karapatan ng mga tao, lalong-lalo na po dito sa Pambuan. Yung po nakikita ninyo, ang ilog po doon pa sa may gawing kubo na yon sa may kawayanan, kabila pa nun. Yung pong ilog gumagalaw tuwing babaha at sa kakahukay ng mga paskwal, napunta rito papalapit sa karsada ng Pambuan. Kaya po itong ating pinatatayuan, malayo po dapat ang ilog. Kaya po ang tumana at ito pong ating pinatatayuan, malinaw na malinaw po sa sukat at titulo na ito po ay sakop at pag-aari ng mga natibidad. Kaya po malinaw na yung kanilang ginawang trespassing, talaga pong pang-aabuso. Hindi lang po dito ito ginagawa. Sigurado po yung karatig nito at mga kahangga, gano'n na rin ang ginawa nila. At yan po ay paglabag sa karapatan ng ating mga kababayan, ating mga kasamahan dito. Kaya dapat po ay kailangan talaga may tatayo. Andito po kami, pwede nyo lapitan, pwede nyo pong usapin. At kung kailangan nyo ng tulong, nakalaan po kami tumulong at proteksyonan nyo inyong karapatan. Maraming salamat po. Ayan, nakikita nyo po kung gaano kaluwang. Yan yung 40 meters na nahukay na. Ito, muntik nang nadama yung bahay na yan kung hindi napigilan ni Mayor Elan. Yung bahay na yan. Pero nadama yung kulungan nila ng baboy. At yung bahay na nakikita nyo na yun, dapat doon, kasama yan. Pero dahil napigilan yan ni Mayor Elan nung unang live niya, nakasurvive. Nung kami ay nakaalis na, kaya kami ay nagbalik. Ako ay narito ngayon uli sa Pambuan. Kaya kung gusto nila at magkasubukan,
Ngayon sila pumunta. Ngayon andito ako. Hindi yung kanina, nagwardya, ang tatadyakan nila at sa sisipain, tututukan ng baril. Ito po, andito na ako ulit ngayon. Dahil nagpapakot kami. At kung talagang maayos itong bypass lang nito, hintayin ko rito. Mag-usap kami, magkita kami rito. At ngayon, magkaintindihan kami, hindi yung gwardiya at kung kailan ako nakaalis, tsaka sila pupunta rito. At ito kami ngayon, dito sa ating lote, andito po sa mismo barangay niya. At hindi ho tama, nasaktan niya yung gwardiya ng narito. At yun po ay ang pinuntahan niya rito, pribadong lugar at sa gate po natin. Kaya andito po kami, hihintayin siya kung ano ang gusto niya mangyari. Magkakita-kita kami ngayon dito. Andito po kami sa Barangay Pamban, Gapan City.